Ang Atlantic Ocean ay matagal na nagsisilbing arena kung saan ang mga makapangyarihang nasyon ay naglalaro ng isang tahimik na habulan. Ngunit itong unang bahagi ng January 2026, ang larang ito ay biglang nahinto sa isang madugong paraan. Sa isang hakbang na nagdulot ng matinding pangamba sa bawat pangunahing syudad mula Washington hanggang Moscow, isinagawa ng US Navy ang isang high-stakes mission. Layunin nilang kumpiskahin ang isang Russian tanker na tinatawag na Bella 1. Hindi lamang ito isang simpleng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga lider ng mundo. Sa halip, ito ay isang nakakatakot na sandali kung saan ang malalaking barko at armas ay muntik nang magsimula ng isang global war. Ang sumunod na nangyari ay hindi lang isang simpleng argumento, kundi isang tensyong kinasangkutan ng mga submarines, mga banta na palulubugin ang mga barkong Amerikano, at isang palabas na napanood ng lahat ng live sa kanilang mga cellphone. Hindi lang ito tungkol sa langis. Tungkol ito sa kung sino talaga ang tunay na nagmamay-ari ng karagatan na yung 2026. Dahil sa mabilis na pagtakbo ng oras, ang isang pagkakamali ay maaring magpabago sa mundo magpakailanman. Nagsimula ang tensyon sa malamig at madilim na mga oras ng isang umaga ng January. Ang Bella 1, na tinatawag din ng ilang secret agents sa pangalang Marinara, ay isang dambuhalang barko na may dalang kargamento na ayon sa US government ay illegal. Puno ito ng milyon-milyong barrels ng langis mula sa Venezuela na dapat sana ay nakablock at ipinagbabawal ibenta. Sinubukan ng barko na makapuslit sa US Navy sa pamamagitan ng isang lumang taktika na tinatawag ng mga marino na ghost ship move. Pinalitan ng barko ang watawat nito sa gitna ng karagatan upang ipakita ang mga kulay ng Russia. Umaasa ang crew na ang Russian flag ay magsisilbing keep out sign para sa US Coast Guard at US Navy. Inakala nila na masyadong matatakot ang Estados Unidos na hawakan o pakialaman ang isang Russian ship. Ngunit nagkamali sila. Matagal lang binabantayan ng US Navy ang barkong ito gamit ang mga satellites at mga planes na lumilipad ng mataas sa himpapawid. Alam nila ang eksaktong lokasyon ng barko at kung saan ito patungo. Ang mga leader sa Washington ay naharap sa isang mabigat na pagpipilian. Hahayaan ba nilang makaalis ang barko at magmukhang mahina o pipigilan ito at makikipagsapalaran sa isang labanan sa Russia? Pinili nilang lumaban. Alam nila na kung hindi sila kikilos ng mabilis, makakaabot ang barko sa Russian waters, kung saan hindi na nila ito maaaring galawin pa. Bumaba ang mga helicopters. Ngunit walang nakakaalam kung ang crew ay magpapasya na lumaban pabalik. Habang bumabagtas ang tanker sa international waters na hindi sakop ng anumang bansa, inilunsad ng US military ang isang perfectly timed move. Bago pa man makarating ang anumang Russian warships o submarines upang protektahan ito, ang mga US Navy helicopters ay paikot-ikot na sa ere. Ang tunog ng malalakas na makina ay bumalot sa paligid, habang naghahanda ang mga sailors na tumalon sa gumagalaw na barko. Ang mga viral videos na nakuha ng mga tao sa malapit at ibinahagi ng mga news sites ay nagpakita kung gaano kabilis at kakatakot ang naging operasyon. Masyadong mababa ang lipad ng mga helicopters, kaya ang talsik ng tubig alat mula sa dagat ay humahampas na sa gilid ng tanker. Ang buong plano ay nakadepende sa mga MH-62 Seahawk helicopters na lumilipad sa itaas ng maalon na dagat sa likuran ng Bella 1. Habang ang mga special teams ay nagsasagawa ng fast rope jumping, dumadausdo sa mga lubid papunta sa deck, habang mabilis na bumabaybay ang barko sa mga alon. Ang pangalawang helicopter ay nagbigay ng air cover mula sa itaas, habang ang isang malaking US destroyer ship ay nakabuntot mula sa malayo. Ang silbeta nito sa harap ng paglubog ng araw ay isang nakakatakot na paalala ng lakas ng militar na taglay ng Estados Unidos. Ang crew ng Bella, isa ay wala man lang pagkakataong humingi ng tulong bago nakuha ng mga American teams ang kontrol sa steering room. Sa oras na lumitaw ang mga Russian warships sa guhit tagpuan, ang watawat ng Amerika ay inilalagay na sa pwesto. Nanalo ang US sa karerang ito sa loob lamang ng ilang minuto. Isa itong sandali na nagpamulat sa lahat na ang karagatan ay hindi na isang ligtas na lugar para sa sinumang sumusubok na lumabag sa mga patakaran.
Mabilis ang naging tugon ng Moscow at ito ay may dalang banta na maaaring tumapos sa sibilisasyon. Ang sagot mula sa Moscow ay dumating agad at ito ay puno ng matinding galit. Para kay President Vladimir Putin, ang pagkuha sa barko ay hindi lamang tungkol sa pagkawala ng langis. Isa itong napakalaking kahihiyan para sa Russian Navy. Naramdaman niya na para na ring sinampal ng US ang kanyang mukha sa harap ng buong mundo. Ibinigay ang utos na maghanda sa pag-atake. Dahilan upang mapigil ang hininga ng mundo sa paghihintay sa unang pagsabog. Sa likod ng isyu ng langis ay may nakatagong sikreto na pilit na itinatago ng mga global powers. Upang maunawaan kung bakit nakipagsapalaran ng ganito ang US, kailangan nating tingnan kung paano muling hinulma ang mundo. Ang mga batas sa karagatan ay muling isinusulat at gustong siguraduhin ng US na sila ang may hawak ng panulat na ito. Ang Venezuela ay may mas maraming reserba ng langis kaysa sa halos anumang lugar sa mundo. Ngunit dahil sa leader nito na si Maduro, maraming Western countries ang tumatanging makipag-trade sa kanila. Sinasabi ng US na ang pera mula sa mga barkong tulad ng Vela Isa ay hindi nakakatulong sa mga mahihirap sa Venezuela. Sa halip, ginagamit ito upang manatili sa kapangyarihan ang mga lider sa pamamagitan ng pagpupundo sa gobyerno kahit na hindi na masaya ang mamamayan. Tumutulong din ito sa mga crime groups na nagpapadala ng mga illegal na droga sa buong reyon. Higit pa rito, ang Russia-China team ay gumastos ng bilyon-bilyong dolyar sa Venezuelan oil para iwasan ang mga rules ng Amerika. Sinusubukan nilang bumuo ng isang sikretong paraan sa pagbili at pagbebenta ng enerhiya upang hindi na nila kailangang makinig sa dikta ng US. Isang bagong panuntunan ang isinulat sa dugo at ang Atlantic Ocean ay tila magiging isang malawak na libingan. Ang pag-sea sa Bella Isa ay kasunod ng isang bagong plano na binuo ng Amerika noong 2025. Ang planong ito ay nagsasabing ang anumang barko na may dalang banned goods ay maaaring kumpiskahin ng militar. Tapos na ang US sa pag-freeze lamang ng mga bank accounts. Ngayon, pisikal na nilang kinukuha ang mga materyales na tumutulong sa kanilang mga kaaway na lumakas. Ito ay isang mas agresibong paraan ng pagkilos kumpara sa mga nakita natin noong nakaraan. Ipinakita ng US ang lakas nito gamit ang mga helicopters at isang massive destroyer, habang sinubukan naman ng Russia na ipakita ang kanilang puwersa gamit ang kanilang mga super quiet submarines. Ang barkong Bella, isa o Marinara, na may dalang tinatayang 30 hanggang 50 milyong barrels ng langis, ay nakuha sa international waters ng Atlantic Ocean. Habang nagiging viral ang mga footage, ang tunay na labanan ay nagsimula na sa puso at isipan ng bilyon-bilyong tao sa buong mundo. Nang kumalat ang mga video ng boarding, ang internet ay naging isang global battlefield ng mga salita. Habang ang ilan ay naghihiyawan na ipinapakita na ng Amerika ang tunay nitong kapangyarihan bilang hari ng karagatan, ang iba naman ay nagbabala. Ayon sa kanila, ang ganitong uri ng pagbubunyi ay maaring humantong sa isang digmaan na lilipol sa lahat. Naglalaro tayo sa apoy dito at lahat tayo ay mapapaso. Itigil ang kahibangang ito bago maging huli ang lahat. Lalo pang tumindi ang tensyon nang magsimulang magtanong ang publiko kung ano talaga ang eksaktong kargamento ng barko. Kumalat ang mga espekulasyon na ang barko ay may dalang higit pa sa langis, gaya ng mga nuclear parts o high-tech gear para sa Venezuelan military. Ang misteryong ito ay lalong nagpadelikado sa sitwasyon para sa mga online audience. At kung kailan inaasahan ng lahat ang isang missile strike, biglang huminto ang mga barkong Russian sa mismong hangganan ng US Keep Out area. Ang tila payapang paghinto na ito ay hindi lamang tanda ng pagsuko, kundi isang estratehikong paraan upang manatiling buhay. Ibinunyag ng mga military experts na ang Black Hole submarine ay natukoy at natuntun na ng US aircraft bago pa man ito makapaglunsad ng atake. Dahil napagkanto nilang sila ay binabantayan at nasa dihadong posisyon laban sa nakapaligid na American fleet, pinili ng Russian Navy na manatiling ligtas kaysa magpumilit magmuhang matapang. Sa pagkaalam na ang isang putok lamang ay magreresulta sa kabuuang pagkawala ng kanilang mga barko sa area,
huminto ang kanilang paggalaw. Ngunit, isang silent attack na ang nagsimulang gumapang sa mga anino. Mabilis na lumipat ang Russia sa ibang metodo ng pagganti sa US upang makabawi sa kanilang pagkapahiya sa publiko. Sa loob ng 48 oras matapos ang seizure, nagsimula ang mga advanced cyber attacks na punteriya ang US energy grid. May mga ulat ng mga glitches na nagdulot ng pagkurap ng mga ilaw sa malalaking lungsod at kakaibang galaw sa mga oil plant systems. Kasabay nito, kumilos ang Kremlin upang dagdagan ng pressure sa malalamig na bahagi ng Hilaga. Sa pamamagitan ng pagpapadala ng mas maraming sundalo at bangka sa Arctic, naging malinaw ang balak ng Russia na harangan ang mga travel routes. Malinaw ang kanilang mensahe. Kung ang kanilang mga barko ay pinatitigil sa Atlantic, ang western access sa north ay puputulin din nila. Sa pagsaling ng China sa tensyon at pag-akusa sa US ng paglabag sa international law, halatang malayo pa sa katapusan ang labanang ito. Ang labanan ay lumipat lamang mula sa bukas na dagat patungo sa isang bagong frontier kung saan ang mga keyboards at strategic blockades ay kasing bagsik ng anumang bomba. Naipit sa pagitan ng dalawang dambuhala na pagtanto ng mga sailors na ang kanilang buhay ay hamak na mga pawn lamang sa isang nakamamatay na laro. Habang nagtatalo ang mga leader, ang mga tao sa loob ng barko ay naipit sa gitna ng isang nightmare. Ang crew ng Bella, isa ay binubuo ng mga marino mula sa iba't ibang bansa. Nang yumapag ang mga American soldiers sa deck, kailangang itaas ng mga marinong ito ang kanilang mga kamay at umasang hindi sila masasaktan. Inilipat sila sa isang ligtas na bahagi ng barko habang kinuha ng mga Amerikano ang kontrol sa makinarya. Para sa mga ordinaryong manggagawang ito, ang high-stakes game ng mga hari at presidente ay naging napakatotoo at napaka-nakakatakot. Wala silang pakialam sa langis o sa mga ipinapataw na sanctions. Ang tanging gusto lamang nila ay makauwi ng ligtas sa kanilang mga pamilya. Siniguro ng US Navy na sila ay matatrato ng maayos. Ngunit ang trauma ng pagiging nasa gitna ng posibleng giyera ay nanatili sa kanila. Nakarating na ang tanker sa Pampang. Ngunit ang tunay na nightmare ay nagsisimula pa lamang. Pinapanawad ng buong mundo ang Bella Isa habang hinihila ito patungo sa isang port sa United States. Ang barkong ito ay nagsisilbi na yung simbolo ng isang bagong panahon kung saan ang karagatan ay naging lugar ng permanenteng tensyon. Bawat bansa na may sariling navy ay tumitingin na ngayon sa kanilang mga barko at nagtatanong kung sila ba ay ligtas pa. Ang mga kaganapan noong January 2026 ay nagpabago sa ating pananaw tungkol sa seguridad sa high seas. Naniniwala ang ilang eksperto na ito ay hahantong sa mas marami pang insidente ng pagkumpiska sa hinaharap. Kung kayang kumuha ng US ng isang Russian ship, ano ang pipigil sa Russia na kumuha ng isang American ship? Ang eye for an eye na lohika ay maaring gawing napakadelikado ng karagatan para sa sinumang naglalakbay para sa trabaho o turismo. Maaring makakita tayo ng mas maraming ghost ships na pilit na magtatago at mas maraming submarines na nag-aabang sa madidilim na sulok ng mga karagatan sa mundo. Nagbago na ang rules of engagement at ang susunod na strike ay maaring magmula sa direksyong hindi natin inaasahan. Ang pag-seize sa Bella ay isang napakalaking turning point sa kasaysayan. Pinatutunayan nito na ngayong 2026, handa ang Estados Unidos na gamitin ang kanilang militar upang pigilan ang daloy ng salapi sa kanilang mga kaaway. Kahit na mga hulugan pa ito ng muntik ng pakikipagtagisan sa isang bansang may mga nuclear weapons. Ang hakbang na ito ay nagpakita na ang US ay hindi takot sumugal ng malaki upang mapanatili ang kanilang posisyon bilang world leader. Para kay Putin, ang nangyari ay isang malakas na paalala na ang Russian Navy ay may mga limitasyon kapag sila ay malayo sa kanilang sariling base. Ipinakita nito sa mundo na kahit mayroon silang mga nakakatakot na submarines, maaari pa rin silang matunton at mapigilan. Para sa ating lahat, ito ay isang senyales na ang katahimikan ng karagatan ay tuluyan ng naglaho. Ang asul na tubig ng ating mundo ay bahagi na ngayon ng isang malaki at magulong struggle for power. Habang papalapit ang tanker sa baybayin ng Amerika,
nananatili ang isang malaking katanungan. Ano ang magiging kargamento ng susunod na barko? At mananatili pa rin bang tahimik ang mga Russian submarine sa ikalawang pagkakataon? Naghihintay ang mundo kung sinong susunod na gagawa ng hakbang sa mapanganib na larong ito ng chess sa ibabaw ng tubig. I'll see you in the next one.